naman ho tayo, pag-usapan natin, ito pong nangyari noong Sabado dyan po sa EDSA, sa People Power Anniversary, na kung saan itong sayang ko itong mamang ito. Dating tinitingala, dahil sikat naman ho siya, sa Apo Hiking Society siya, pero hindi lang ho malaman kung ano na nangyari sa mamang dahil yung mga kasama niya naman, yung dalawa, hindi naman ho ganito ang actuations. Tingin mo ng ilan, mukhang na-frustrate lang yung mama dahil sobrang supporter po ito ng Liberal Party at natalo yung kanilang partido kaya hindi siguro matanggap. May mga ganun hong kaso, isa pumunta ko kay sa mental. Pag may ginusto sila, mga na mukhang naging frustrated, nagkakasayad ho sa ulo mga hindi nangyari. Mga ganun ho yung mga plano, pagkatapos dinuhos mo na lahat ng oras mo, panahon mo, pagod mo, lakas mo, at pagkatapos hindi nangyari yung inaasam-asam mo. Nabubuang yung ibang tao. Wala akong biro. Ang punto ko lamang ho dito, hindi kaya. Dahil sa sobrang frustration ng mamang ito ng Ginong Paredes na hindi nanalo ang liberal, nagkaganyan. Kaawa-awa naman. But anyway, tingin po ng karamihan maliho yung ginawa niya. Ay pambubuli ho kasi yung ginawa niya. Tama ang Senador Pacquiao. Kung nagulpi siya ron, anong gagawin niya? Kung nasuntok siya ron. Anyway, siguro si Secretary Salvador Salpanelo na ang Presidential Legal Counsel magsasabi na sa atin kung ano ba ang mga kaso kung gusto mong magsampa ng mga kabataang ito. Magandang umaga po, Secretary Salvador Salpanelo, sir. Good morning, Eric. Sir, kung kayo po ang tatanungin, may kaso po ba itong ginawa niya? Ang tingin po ng ilan, initially pambubuli raw, sir, yung ginawa niya. At saka, sabi niyo nga kahapon, kala ba natin, maka-human rights siya, siya nang unang-una nagbabiolate sa karapatan ng mga kabataang yun, sexual. Well, alam mo yung ginawa ni Jim Perez, actually, criminal offense nga doon. Pwede siyang unjust fixation doon. Dahil, unang-una that's a public place and everybody is entitled to be there. Correct. Yung mga bata nagpasarok to express their support. Opo. President Duterte. Karapatan din nila ho yun, di ho ba? Na may malayang pagpapahayag, correct? Oo. Saka hindi naman sila nakatayo lang doon, may streamer lang. Masyado lang, overboard masyado. Sabi siyang hat. Saka, alam mo, nakita tuloy na yung kanyang training sa mga magulang niya, nagkamali yata. Marunong bumala. Mas disente pa yung mga bata sa kanya. Siyang nakakatanda, siyang kaaral, na dapat na nagpakitang halimbawang maganda. Hindi kaya, sir, sabi naman ng ilan, at well, my mom is a senior citizen. Inamin niya na senior citizen siya. Kaya kailangan lang ng pansin. Kasi karamihan po ng mga senior citizens, sir, di ho ba? Pag nalulungkot ho, gusto lumabas ng bahay, they want attention. Medyo hindi na nadalo ng mga anak nila dahil may mga pamilya. Could it be dahil kailangan niya ng attention, Attorney Secretary Salpanelo? Don't you think so? No naman. Siguro talagang he was carried by his own emotions. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, masyado tayong emotional. We cannot think rationally. Pag meron tayong advocacy sa isang bagay, kailangan gagamitin mo rin yung ulo mo, hindi yung puro puso. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan ng Pilipino. We always use our heart, kahit na mali na, sige, basta lang paglaban yung nating paniniwala kahit mali. Dapat rational tayo palagi. Okay. May iba tayo, Secretary Panelo. Yung mga senador nag-react doon sa biro ni Justice Secretary Aguirre na sinusunod natin, sumigaw yung mga tao. Hindi raw dapat gawing biro yun at saka nakakatakot tayo. Anong basa niyo rito, sir? Kailangan ba matakot itong mga mambabatas na ito? Hindi naman. Actually, it's a political rally. So, alam mo naman pag political rally, nandiyan yung mga kantsawa, nandiyan yung nagbibiro lang yun. Kalokohan lang actually, kalokohan lang yung Secretary Aguirre. Wala yun. So, at ang ibig talaga siguro sabihin doon,
dahil pinatutupad niya ang batas, sino ang gusto nilang i-prosecute na susunod? Oo. Dahil nag-prosecute lang naman siya. Oo, tama, Base sa ebidensya. Alright. At ginastify naman yung kanyang pag-file ng kaso dahil nag-issue nga ng warrant of arrest yung hukuman. So hindi ibig sabihin hindi niya. There was no political persecution. It's not politically motivated. Alright. So itong huli na lamang, I know na hindi niyo po kaso ito, pero I will just ask for legal opinion. Si Secretary De Lima po yung at saka yung mga lawyers niya went directly to the Supreme Court para ika nga may grave abuse daw po ang korte, ang Muntinlupa RTC for issuing a warrant on her case when in fact meron pa silang motion. Secretary Sal, is this correct? I mean, ano ang basa niyo rito? Tama po ba? Hindi po tinatama ito. Kasi yung motion to quash can be heard even after the issuance of the warrant of arrest. Ordinaryo yun na dapat nga immediately after meron ng warrant of arrest. It took 3 days. But that motion to quash can still be heard. Yung motion to quash was based on lack of jurisdiction. Even assuming na walang jurisdiction, that can be refiled. Pero paliti sila dun sa jurisdiction kasi the law is very clear. Republic Act 9165 says sa lahat ng drug-related case to be filed in the RTC. May circular ng Supreme Court, ganun din ang sinasabi. Moreover, when she was Secretary of Justice, she filed the cases against President Arroyo sa RTC. Ito naman, si Chairman Domingo. Alam niya yung batas doon. Nakalimutan niya ang batas. Kaya pagdating sa Korte Suprema, sabihin sa kanya Korte Suprema, ba't ka nag-file nun? Mali ka pala. Ngayon, dito ka sa amin. Saka isa pa, the Supreme Court issued a temporary restraining order. Hindi niya sinunod yun. Tapos pupunta siya ngayon sa Korte Suprema. Kung sabihin sa kanya, ba't ka nagpupunta sa amin? Hindi mo naman kami sinusunod. Kami nag-isunod PRO. So, ibig sabihin sir, parang bumalik lang sa kanya yung ginawa niya noon kay Gloria Arroyo. That's why sabi ko nga, karma yun. Karma siya. It's a karmic debt that she has to pay. Nako. Anyway, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat po muli. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Thank you, Owen. Thank you po. Tama talaga. Karma. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Ay, yung mga sinasabi, yung mga supporters po ni GMA. Yung ginawa niya, wala rin pong proseso eh. Sabihin na natin, mali yung ginawa ni GMA. Alright, sabihin na natin, may ebidensya. Pero yung ginawa niya, binaypas niya lahat eh. At sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanya, no, kung naalala po ninyo mga kapatid, no, kailangan mali ka, DOJ. No, hindi. Ay dahil bata siya ni Ngoy-Ngoy, wala na nangyari ngayon. O di bumalik sa kanya yung pinaggagawa niya. O di karma. Karma ang tawag doon. Wala nang iba. Gawin mo sa iba para gawin sa'yo. O yun yung ginawa niya kay GMA. Di ba pinakulong niya? May mga may mga kasi GMA. May mga anong tawag dito? May mga motion pa. Sabihin natin mali talaga yung mali. May ginawa talagang masama. Pero kung proseso lang rin nasusundin. O itong ginawa, pero itong ginawa nila Aguirre, sa proseso naman, isampa sila ng kaso. O, pero yung sinasabi ni De Lima na, hindi, meron pa kami motion to quash pa, motion daw para ibasura. Ang sinasabi naman, tama naman ito, abogado ito si Salpanelo. Didinggin niya, pero dapat nakakulong ka dahil may warrant eh. Siyempre, unahin mo na yung warrant. Hindi yung kung ano-anong mga kabulastugan dyan. Hindi yung mga anong kaek-ekan dyan. Okay, balikan natin kung si Jim Paredes. Sa susunod, Mr. Paredes, kung gusto mo magpapansin, ganito ang gawin mo, makinig ka ha. Inisan mo yung tuturi, alisin mo yung tuturi sa tenga mo. Kunin mo yung gitara mo. Punta ka dyan sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Magtugtog ka dyan, humingi ka lang ng permiso kay Pangulong, kay dating Pangulong Erap, mayor na ngayon. Kuha ka ng speaker, ilagay mo dyan, tugtog ka ng tugtog maghapon. Sigurado ko mapapansin ka dyan. Yan. Hindi pare, kasi grupo sila yan eh.
Iba naman yung pananaw ng dalawang kasama niya. Ganun ang gawin mo, Mr. Paredes, para mapansin ka. Or, bukas, punta ka na, hingi ka ng permit naman kay Mayor Herbert Bautista. Doon sa EDSA Monument. Kuha ka ng mga loudspeaker. Tumugtog ka, dali mong gitara mo. Patugtugan mo na, batang-bata ka pa, bilog ang buwan, etc. Tiyak, mapapansin ka. Magsuot ka ng t-shirt kung gusto mo. Gusto mo, nakahubad ka ba para lalo kang mapansin. Wala kang damit, wala kang salawal, wala kang brief. Tumugtog ka dyan sa EDSA Monument. Siguradong mapapansin ka. 99% ako mismo pupunta dyan. Basta pag tumugtog ka dyan, ha? Dala ka ng speaker mo, papakinggan kita. Para maka-attract ka ng gusto mo, ipa-plug ko pa rito, text mo lang ako. Kung kailan ka tutugtog dyan, gusto mo ng pansin, mapapansin ka. Sasabihin ko, meron pong solo concert si Jim Paredes sa EDSA People Power Monument sa ganitong araw. Wala pong bayad, libre. Sabihin mo lang, pagbibigyan ka na, ipa-plug pa kita rito na libre. Kaya promise. Kasi ako ba? Tutulungan kita kung gusto mo sumikat. Papasikatin kita. Sobra-sobra. Hindi yung mang-aalipusta ka ng mga bata. Ako naman yung nag-aalala lang dahil may magulang ako na matanda. Okay? Ayoko na masaktan ka. Sa susunod na gagawin mo, baka masaksak ka o masuntok ka, tama si Senator Pacquiao. Mas maganda, punta ka nila niya sa People Power Monument ngayon, dala ka ng speaker mo, dala mo electric guitar, tugtog ka ng tugtog dyan, ipa-plug ko dito sa radyo ko, sabihin ko may concert si Jim Paredes. No problem. Tulungan pa kita. O kung ayaw mo naman dyan, doon ka sa grandstand. Kung ayaw mo, sa Liwasang Bonifacio. Sus Mariusip. Marami namang venue, Mr. Jim Paredes. At doon sa mga kaanak niya, pwede ba? Bantayan po ninyo yan. Dahil baka isang araw pag lumabas yan, hindi na makabalik. Makalimutan niya na kung paano umuwi sa bahay niya. Bantayan niyo lang pakilang, misis, mga anak, mga apo. Kung ayaw magpapigil, talian ninyo sa kama, usasan ninyo, o ikulong niyo sa kwarto. Hayaan niyo mag-iiyak siya. Sa paliwanag niyo lang sa kanya, Lolo Jim o Tatay Jim, para sa kabutihan mo itong ginagawa namin. Baka masaktan ka o masagasaan ka dyan, mabundol ka o nakalimutan mo na umuwi. Masakit dito pa, baka masaksak ka sa ginagawa mo. Ikulong nyo na lang sa kwarto yan at pagsabihan ninyo, sabihin ninyo pa, no, huwag na ho, tama na ho. Or para kung gusto talaga magsalita na magsalita, di kayo mga kaanak, dagbag, kapitbahay, dali nyo, magsalita siya doon sa inyo. Ganun na lang ho, ano po, para hindi masaktan yung mama, kawawa naman. Kahit pa paano naman yun, tinitingala na once upon a time man po, tinitingala ng mga kabataan, yung mga tugtugin niya. Medyo naligaw lang po na landas, siguro out of frustration, na natalo po ang liberal, hindi niya matanggap. Ganun.